Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa taong minsan nating tinawag na mundo. Sabi nila, ang pag-ibig ay isang sugal. Paano kung ang itinaya mo ay ang iyong buong buhay at sa isang iglap, malalaman mong ang laro ay matagal nang may daya? Ito ang kwento ng isang babaeng inakala niyang natagpuan na niya ang lahat para lamang matuklasan na ang paraisong kanyang ginagalawan ay isang hawlang gawa sa kasinungalingan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway habang marahan niyang hinahaplos ang kanyang sinapupunang bilog na 5 buwan. 5 buwan na niyang dinadala ang bunga ng pagmamahalan nila ng kanyang asawang si Dante. Sa bawat sipa ng munting anghel sa kanyang sinapupunan, lalong tumitibay ang paniniwala niyang siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Nakaupo siya sa malambot na sofa sa loob ng kanilang marangyang mansyon, ang Mansyon del Sol. Sa kanyang tabi ay isang folder na naglalaman ng mga dokumentong magpapabago sa kanilang buhay. Ito na ang pinakahihintay niyang araw. Mahal? Tawag niya nang marinig ang mga yabag ni Dante na pababa ng engrandeng hagdanan. Lumingon si Dante, ang kanyang gwapong mukha ay agad na nagliwanag nang makita siya. Sa suot nitong mamahaling suit, mukha itong isang prinsipeng nagmula sa isang fairy tale. Ito ang lalaking kanyang pinangarap, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Liway, mahal ko, bakit gising ka pa? Malambing na tanong nito, lumapit at hinalikan siya sa noo. May sorpresa ako sa'yo, nangingiting sabi ni Liwayway, iniabot ang folder. Dumating na ang kumpirmasyon mula sa abogado ni Lola. Sa atin na opisyal na ipinamana ang lahat ng kanyang ari-arian. Binuksan ni Dante ang folder at habang binabasa ang mga papeles, kitang-kita ni Liwayway ang paglaki ng mga mata nito. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi nito. Isang ngingiting abot hanggang sa mga mata. Ito na yon, mahal, bulong ni Dante. Puno ng pananabik ang boses. Hindi na natin kailangang mag-alala pa sa kahit ano. Ang kinabukasan ng pamilya natin, ng anak natin, sigurado na. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kailangan nating i-celebrate to. Magbihis ka. Dadalhin kita sa isang lugar na espesyal. Ang puso ni Liwayway ay halos sumabog sa kaligayahan. Ito na yon. Ang pangarap niyang perpektong pamilya ay ganap nang natutupad. Mabilis siyang nag-ayos. Habang nasa biyahe, isang malakas na ulan ang bumuhos, sinasabayan ng malalakas na kulog at kidlat. Ngunit para kay Liwayway, ang bagyo sa labas ay hindi makatitinag sa init at saya na nararamdaman niya sa loob. Napansin niyang unti-unting nawawala ang ngiti sa mga labi ni Dante. Ang kaninang masayang aura nito ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng windshield wiper at ng umuugong na hangin ang maririnig sa loob ng sasakyan. Dante, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ito lumingon. Oo naman, maikling sagot nito. Ang boses ay kakaibang malamig. Nagsimulang kabahan si Liwayway. Dinala siya ni Dante sa isang daan na paliko-liko at paakyat. Sa magkabilang gilid ng daan ay mga naglalakihang puno na sumasayaw sa ihip ng malakas na hangin. Sa kanilang kanan, isang madilim at malawak na karagatan ang humahampas sa paanan ng mga matatayog na bangin. Ihininto ni Dante ang sasakyan sa pinakatuktok ng isang lugar na kilala bilang tuktok ng pighati. Isang lugar na kilala sa mga kwento ng kabiguan at trahedya. Bakit tayo nandito, mahal? Tanong ni Liwayway. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Pinatay ni Dante ang makina ng sasakyan sa pagitan ng liwanag ng kidlat
Nakita ni Liwayway ang muka ng kanyang asawa. Wala na ang lambing. Wala na ang pagmamahal. Ang naroon ay isang estrangherong may mga matang blanko at walang emosyon. Alam mo ba, Liwayway? Nagsimula si Dante. Ang boses ay kasing lamig ng hanging humahampas sa labas. Buong buhay kong hinintay ang pagkakataong ito. Ang makuha ang yaman na dapat ay sa akin. Anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Isang mapaklang tawa ang kumawala mula kay Dante. Ang lola mo. Inaagaw niya ang lahat mula sa pamilya ko noon. At ngayon, sa wakas, babalik din sa akin ang nararapat. At ikaw ang naging perpektong susi. Hindi kita maintindihan, Dante. Ang simple lang, mahal ko. Sabi nito, ang pagtawag ng mahal ko ay puno ng pang-uuyam. Kailangan ko lang ng paraan para mapasa akin ang lahat ng yon ng legal. Ang kasal natin, ang anak na yan. Itinuro nito ang kanyang tiyan na may pandidiri. Pati lahat ng plano. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa puso ni Liwayway. Ang mundong kanyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Lumabas ka, utos nito. Dante, parang awa mo na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Humahagulgol na, sabi ni Liwayway. Hawak ang kanyang tiyan. Ang anak natin. Hindi ko yan anak. Putol ni Dante. Isa lang yang hadlang. Hinila siya nito palabas ng sasakyan sa gitna ng rumaragasang ulan at hangin. Itinulak siya nito palapit sa dulo ng bangin. Sa ibaba, ang mga galit na alon ay humahampas sa matatalas na bato. Humarap si Dante sa kanya, ang mukha ay walang bakas ng anumang awa. Salamat sa lahat, Liwayway, pero dito na nagtatapos ang papel mo sa buhay ko. Huwag, Dante. Pakiusap. Ngunit huli na ang lahat. Naramdaman ni Liwayway ang malalakas na kamay ni Dante sa kanyang likuran. Isang malakas na tulak. Nawalan siya ng balanse. Ang huling nakita niya ay ang mukha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Isang mukhang walang emosyon, malamig, at tila nasisiyahan sa kanyang ginagawa. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng ugong ng bagyo at ng dagundong ng mga alon sa ibaba. Habang nahuhulog siya sa madilim na kawalan, isang imahe lang ang nasa isip niya. Ang walang buhay na mga mata ni Dante. At pagkatapos, dumilim ang lahat. Pumasok si Dante sa sasakyan, isinara ang pinto ng may kalmadong pag-iingat. Ang rumaragasang ulan sa labas ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Walang bakas ng pagkataranta o pagsisisi sa kanyang mga kilos. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa manibela, huminga ng malalim, at pinagmasdan ang sarili sa rearview mirror. Isang estranghero ang nakatitig pabalik sa kanya. Isang lalaking may perpektong ayos ng buhok, kahit nabasa na ng bahagya ng ulan. Isang lalaking may matang malamig at kalkulado. Isang matagumpay na lalaki. Ngumiti siya. Inabot niya ang kanyang telepono at pinindot ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Si Marco. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. Sir? Huminga ng malalim si Dante at sa isang iglap ang kanyang boses ay nagbago. Puno ito ng pagkasindak, pag-aalala, at bighati. Isang perpektong pag-arte. Marco? Nabasag ang kanyang boses, tila hirap na hirap magsalita. Kailangan ko ng tulong mo. Sir Dante, anong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Bakas ang pag-aalala sa boses sa kabilang linya. Si Liwayway, Marco. Humagulgol si Dante, isang pekeng hagulgol na kanyang pinraktis ng paulit-ulit sa kanyang isipan. Nag-aaway kami. Bumaba siya ng sasakyan sa gitna ng bagyo. Sa may tuktok ng pighati. Sinubukan ko siyang habulin pero nadulas siya, Marco. Nahulog siya sa bangin. Katahimikan ang sumunod. Sir, sigurado po ba kayo? Marco,
Nakita ng dalawang mata ko. Sigaw ni Dante, puno ng kunwaring dalamhati. Wala na siya. Wala na ang asawa ko. Ang mahal ko. Wala na. Narinig niya ang pagkalabog sa kabilang linya. Diyos ko po. Sir, nasaan po kayo ngayon? Pupuntahan namin kayo. Hindi. Hindi ko kaya. Humihikbing sabi ni Dante. Uuwi na ako. Hindi ko kayang makita. Ipadala mo ang mga tauhan. Hanapin ninyo siya. Kahit ang katawan na lang niya. At Marco, ihanda mo na ang lahat para sa burol. Ibigay mo sa kanya ang pinakamaganda, ang pinakamarangal na libing. Siguraduhin mong walang magiging kulang. Hindi yon mapapatawad ng konsensya ko. Masusunod po, sir. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Ibinaba ni Dante ang tawag. Agad na nawala ang mga luha sa kanyang mga mata. Nawala ang panginginig ng kanyang boses. Muli siyang tumingin sa salamin at sa pagkakataong ito, isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng isang demonyong nagtagumpay. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Akin na ang lahat. Pinaandar niya ang makina at marahang iminaneho ang sasakyan palayo sa tuktok ng pighati. Palayo sa lugar kung saan niya winakasan ang buhay ng babaeng nagtiwala at nagmahal sa kanya ng buong puso. Habang tinatahak niya ang daan pa uwi, ang tanging iniisip niya ay ang kinabukasan ng kanyang imperyo. Isang imperyong itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at dugo. Kinabukasan, ang bagsik ng bagyo ay napalitan ng isang mapayapang umaga. Ang araw ay unting sumisikat, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan at sa malawak na karagatan. Humupa na ang galit ng mga alon at ngayon ay marahan na lamang itong humahalik sa dalampasigan ng Baryo Aloneros. Naglalakad si Rocco Luntian sa buhanginan, gaya ng kanyang nakasanayan tuwing umaga. Isang bilyonaryong piniling talikuran ang magulong mundo ng korporasyon para mamuhay ng simple at pribado sa kanyang itinayong paraiso, ang bahay sinag. Para sa kanya, ang kalikasan ay salamin ng buhay. Kagabi, ito'y nagpakita ng bagsik at paninira. Ngayong umaga, ito'y nag-aalay ng kapayapaan at bagong pag-asa. Napabuntong hininga siya. Sana ganoon din kadali para sa mga tao na maghilom mula sa pinsalang idinulot ng iba. Habang naglalakad, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga inanod na sanga at damong dagat, may isang tila bulto ng tela. Akala niya noong una ay isa lamang itong basura na inanod ng bagyo. Ngunit habang papalapit siya, unti-unti itong nagkahugis. Hugis ng isang tao. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Nang tuluyan siyang makalapit, isang babae ang kanyang nakita, nakasubsob sa basang buhanginan. Ang mamahalin nitong bestida ay punit-punit at puno ng putik. Ang mahaba nitong buhok ay nakakalat na tila isang korona ng itim na siwid sa paligid ng kanyang ulo. Marahan siyang lumuhod sa tabi nito. Miss, tawag niya, pero walang tugon. Maingat niyang inihiga ang babae. Nahinto ang kanyang paghinga. Kahit puno ng mga galos at putik ang mukha nito, hindi maitatago ang angkin nitong kagandahan. Ngunit ang balat nito ay maputla at ang mga labi ay kulay iube. Idinikit niya ang kanyang mga daliri sa leeg nito. Nagbabaka sakaling makahanap ng pulso. Sa unang segundo, wala siyang naramdaman. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya sumuko. Muli niyang sinubukan, mas mariin, mas nakapokus. At doon, naramdaman niya ito. Isang mahinang-mahinang tibok. Parang isang bulong. Isang pahiwatig na may buhay pa. Huminga siya ng maluwag. Nang akma na sana niya itong bubuhatin, isang bagay pa ang kanyang napansin. Ang di pangkaraniwang umbok sa tiyan nito. Buntis.
Nanlaki ang kanyang mga mata sa realisasyon. Hindi lang isang buhay ang nasa bingit ng kamatayan sa kanyang harapan, kundi dalawa. Ang pagkaawang naramdaman niya kanina ay biglang nabalutan ng mas matinding pangangailangan na iligtas sila. Ito ay hindi na lang isang pagtulong sa kapwa. Ito ay isang sagradong tungkulin. Buong ingat niyang isinuksok ang kanyang mga braso sa ilalim ng likod at mga tuhod ng babae. Maingat, na tila ba isang babasaging kristal ang kanyang dinadala. Binuhat niya ito. Magaan ito. Masyadong magaan para sa isang babaeng nagdadalang tao. Dinala niya ito, palayo sa dalampasigan, patawid sa luntiang damuhan, patungo sa isang bahay na nakatago sa gitna ng mga puno ng niyog, ang puso ng bahay sinag, ang kanyang santuaryo. Inihiga niya ito sa malambot na kama sa isa sa mga guest rooms. Agad siyang kumuha ng first aid kit, isang palanggana ng maligamgam na tubig, at malilinis na tuwalya. Sa bawat kilos niya ay naroon ang pokus at deliberasyon. Marahan niyang nilinis ang mga galos at sugat nito. Tinatanggal ang putik at buhangin sa maganda nitong mukha. Habang ginagawa niya ito, hindi niya maiwasang pagmasdan ang payapang mukha nito at magtaka kung anong klaseng trahedya ang nagdala dito sa kanyang dalampasigan. Nang matapos niya itong linisin at palitan ng tuyong damit, kinumutan niya ito ng maayos. Habang kinukumutan niya ito, biglang gumalaw ang mga pilik mata ng babae. Dahan-dahan itong dumilat, ngunit ang mga mata nito'y malabo at walang direksyon, tila nakatingin sa isang ala-alang malayo. At mula sa mga labi nitong halos walang kulay, isang pangalan ang kanyang ibinulong, mahina ngunit malinaw sa katahimikan ng silid. Dante? Pagkasabi niyon, muli itong nawalan ng malay. Naiwan si Rocco na nakatayo roon. Hawak ang kumot, ang pangalang iyon ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Hindi alam na yun pala ang pangalan ng demonyong responsable sa lahat. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Liwayway ay ang amoy ng dagat at ang marahang haplos ng sinag ng araw sa kanyang pisngi. Kasunod nito ay ang pakiramdam ng malambot na kumot at malinis na sapin sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang kanyang nakita. Kahoy. Pamilyar. Ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Lumingalinga siya. Nasa loob siya ng isang simpleng silid na gawa. Sa kahoy at kawayan, may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang asul na karagatan. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa buong katawan. Bawat galaw ay may kasamang sakit. Napahawak siya sa kanyang ulo na tila umiikot. Sino ako? Isang malaking blangko ang kanyang isipan. Walang pangalan, walang alaala. Tanging ang pakiramdam ng matinding pagkalito at takot. Bumukas ang pinto at isang lalaking matangkad, may maamong mukha at malalalim na mga mata ang pumasok. May dala itong isang baso ng tubig. Gising ka na pala, mahinahong sabi nito. Agad na gumapang ang takot sa buong katauhan ni Liwayway. Inusog niya ang kanyang sarili palayo hanggang sa mapasandal siya sa headboard ng kama. Sa sino ka? Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay nanginginig. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay, tila sinasabing hindi ito mananakit. Kalma lang. Ako si Rocco. Ligtas ka rito. Natagpuan kita sa dalampasigan kahapon. Walang malay. Tiningnan ni Liwayway ang sarili. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na hindi kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang umbok. May kung anong koneksyon siyang naramdaman dito. Isang pakiramdam ng pag-aalaga. Ngunit hindi niya ito lubos na maintindihan. Huwag kang mag-alala, sabi ulit ni Rocco.
na ipinatong ang baso ng tubig sa isang maliit na mesa. Walang masamang nangyari sa'yo. At sa dinadala mo, ipinatingin na kita sa isang doktor mula sa baryo. Sa loob ng ilang araw, matiyaga siyang inalagaan ni Rocco. Hindi ito nagtatanong. Naghahatid lamang ito ng pagkain, gamot, at sinisigurong komportable siya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pagkalito ni Liwayway ay napalitan ng matinding pagkabalisa. Pakiramdam niya ay may isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao na nawawala. Isang palaisipang hindi niya mabuo. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa silid, hindi na niya nakayanan. Kailangan niya ng isang bagay, kahit anong bagay, na magpapaalala sa kanya kung sino siya. Naghalungkat siya sa mga drawer, sa ilalim ng kama, ngunit wala siyang makita. Nang bumalik si Rocco, nakita siya nitong umiiyak sa isang sulok, gulong-gulo ang isip. Anong problema? Nag-aalalang tanong nito. Ang mga gamit ko. Wala akong maalala. Wala akong pagkakakilanlan. Sigaw niya sa pagitan ng mga hikbi. Walang imik na lumabas si Rocco at bumalik na may dalang isang maliit na kahon. Ibinigay ito sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Liwayway. Sa loob, naroon ang punit-punit at marumi niyang damit. Isang pares ng sapatos na sira na at isang teleponong basag. Ang screen at basang-basa. Ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang telepono. Ito, may kung anong koneksyon siyang naramdaman dito. Desperada siyang pinindot ang power button, ngunit wala itong reaksyon. Muli niya itong sinubukan. At muli, paulit-ulit, hanggang sa manghina ang kanyang mga daliri. Sira na yata, mahinang sabi ni Rocco. Ngunit hindi sumuko si Liwayway. Gamit ang natitirang lakas, diniinan niya ang power button ng matagal. At sa kanyang pagkamangha, umilaw ang screen. Isang malaking basag ang nasa gitna nito, ngunit gumagana pa. Nanginginig niyang sinubukang buksan ng gallery, umaasang may makikitang litrato, isang mukha, isang pangalan. Habang nanginginig ang kanyang daliri sa basag na screen, hindi sinasadyang napindot niya ang isang icon, ang voice recorder, at isang recording ang biglang tumunog. Mahal, may sorpresa ako sa'yo. Ang boses niya, masaya, puno ng pag-ibig. Ito na yon, mahal. Ang kinabukasan ng pamilya natin, sigurado na. Isang boses ng lalaki, malambing, pamilyar. Ang boses na yon ay nagdulot ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. At pagkatapos, nagbago ang lahat. Ang sumunod na narinig niya ay ang malakas na ugong ng hangin at ulan. Bakit tayo nandito, mahal? Tanong ng kanyang boses, puno na ng kaba. At ang sagot ng lalaki, na ngayon ay malamig at walang buhay. Salamat sa lahat, Liwayway. Pero dito na nagtatapos ang papel mo sa buhay ko. Liwayway, iyon ang pangalan niya. Wag Dante, pakiusap. Dante, parang isang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Ang blangkong pader sa kanyang alaala ay biglang gumuho. Nakita niya ang lahat. Ang masayang hapunan. Ang biyahe sa gitna ng bagyo. Ang malamig na mga mata ni Dante. Ang pagtulak nito sa kanya sa bangin. Ang pagbagsak niya sa madilim na karagatan. Ang sakit. Ang kataksilan. Ang lahat. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa sahig, ngunit patuloy pa rin itong tumutunog. Inilalabas ang kanyang huling, desperadong sigaw, bago siya lamunin ng kadiliman. Napahagulgol si Liwayway. Isang hagulgol na puno ng sakit, hindi mula sa mga sugat sa kanyang katawan, kundi mula sa isang pusong dinurog at pinagtaksilan. Lumapit si Rocco. Nag-aalala. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pagkalito. Ito ay luha ng galit, ang puot. Tumahan siya sa pag-iyak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan si Rocco. Ang kaninang mga matang puno ng takot at pagkalito ay wala na.
Ang nakatingin na ngayon kay Rocco ay isang pares ng matang hindi nabasag, kundi dalawang nagliliyab na baga. Ang apoy ng paghihiganti. "Tulungan mo ako," bulong niya. Ang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding determinasyon. Nakatitig si Rocco sa babaeng nasa harapan niya. Ang kaninang nawawalang tupa ay isa ng liyong na sugatan, mapanganib, ngunit may angking tapang na ngayon lang niya nakita. Ang mga salitang binitawan nito, "Tulungan mo ako," ay hindi isang pakiusap ng isang biktima, kundi isang hamon mula sa isang mandirigma. Sa loob ng maraming taon, mag-isa niyang binuo ang kanyang mga plano. Sa loob ng maraming taon, hinintay niya ang tamang pagkakataon, ang isang siwang sa perpektong pader na itinayo ng mga madrigal. At ngayon, narito sa kanyang harapan ang siwang na iyon. Isang babaeng nagmula sa tiyan mismo ng halimaw, dala ang isang patunay na hindi matatawaran. Tumango siya, isang mabagal ngunit tiyak na pagtango. "Tutulungan kita," sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Dinala niya si Liwayway sa isang maliit na balkonahe na nakaharap sa dagat. Ang buwan ay buo at maliwanag, naglalatag ng pilak na landas sa ibabaw ng mga alon na minsan nang nagtangkang kumitil sa kanyang buhay. Naupo sila at sa unang pagkakataon, nagsalita si Liwayway hindi bilang isang pasyenteng may amnesia, kundi bilang isang babaeng may buong alaala. "Bakit?" tanong nito. Ang mga matay nakatuon sa kanya. "Bakit mo ako tutulungan? Isa ka lang estranghero, Rocco. Hindi mo ako kilala. Hindi mo kailangang masangkot sa gulo ko." Huminga ng malalim si Rocco, isang buntong hiningang naglalaman ng bigat ng maraming taon. "Dahil ang gulo mo," sabi niya, "ay matagal nang naging gulo ko rin." Tumingin siya sa malayo, sa madilim na abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. "Hindi ako palaging si Rocco Luntian na nagtatago sa paraisong ito. Dati, ang pamilya ko ay isa sa mga pinakakilala sa mundo ng negosyo. Ang mga Luntian. May pangalan kami, may dangal." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hanggang sa isang araw, nakipag-partner ang ama ko sa isang taong puno ng pangako at karisma. Isang taong nag-alok sa kanya ng isang investment na too good to be true. At gaya ng inaasahan, yun nga, isang panloloko sa isang iglap na wala ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, ang ipon, lahat. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Liwayway. Nakikinig ito ng mabuti. Bawat salita niya'y sinasalo. Hindi kinaya ng ama ko ang kahihiyan. Pagpapatuloy ni Rocco, ang boses ay bahagyang nanginig. Isang araw, hindi na lang siya nagising. At ang aking ina, unti-unti siyang nilamon ng kalungkutan. Nakita ko kung paano nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. At ako, isang binatilyo pa lamang noon, wala akong nagawa kundi ang panoorin ang pagguho ng lahat ng mahalaga sa akin. Sino ang taong yon? Mahinang tanong ni Liwayway na tila alam na ang isasagot niya. Tumingin si Rocco ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Isang taong may apelidong kasing itim ng kanyang kaluluwa. Ang pangalan niya ay Augusto Madrigal. Ang pangalan. Tumagos iyon sa hangin na namamagitan sa kanila. Nakita ni Rocco ang pag-unawa sa mga mata ni Liwayway. Hindi awa, kundi pag-unawa. Isang koneksyon na nabuo mula sa iisang pinagmulan ng sakit. "Ang ama ni Dante," bulong ni Liwayway. "Oo," sabi ni Rocco. "Ang mansyon kung saan ka nakatira? Ang imperyong ipinagmamalaki ni Dante? Lahat yan itinayo mula sa mga abo ng pangarap ng pamilya ko at ng marami pang iba. Mula noon, isinumpa ko sa sarili ko na babawiin ko ang lahat. Nagtrabaho ako, nagpayaman sa ibang bansa, gamit ang ibang pangalan, at bumalik dito para maghintay. Naghintay ako ng tamang pagkakataon para pabagsakin sila."
Tumayo siya at sumenyas kay Liwayway na sumunod. Dinala niya ito sa kanyang pribadong opisina. Sa likod ng isang estante ng mga libro ay isang nakatagong pinto. Binuksan niya ito at tumambad sa kanila ang isang silid na puno ng mga dokumento, mga whiteboard na may mga diagram ng koneksyon at mga litrato ng bawat miyembro at kasosyo ng Madrigal Corporation. Ito ang kanyang lungga, ang kanyang war room. Sa loob ng 10 taon, inaral ko ang bawat galaw nila, sabi ni Rocco, habang kinukuha ang isang makapal na folder. Ang bawat kahinaan, ang bawat ilegal na transaksyon, ang bawat baho na kanilang tinatago. Nasa akin na ang halos lahat ng kailangan ko para sirain ang kanilang pinansyal na pundasyon. Ipinakita niya kay Liwayway ang mga dokumento, mga bank statement mula sa mga tagong account, mga testimonya mula sa mga dating empleyado, mga patunay ng kanilang mga panloloko. Pero kulang pa rin. Pag-amin niya, lahat ng ito ay tungkol sa pera. Kayang-kaya pa ring pagmukaing biktima ni Dante ang kanyang sarili sa mata ng publiko. Kailangan ko ng isang bagay na personal, isang bagay na hindi maikakaila, isang bagay na sisira hindi lang sa kanyang kumpanya, kundi sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Liwayway at pagkatapos ay sa munting telepono na hawak pa rin nito. At ang bagay na yon, sabi ni Rocco, ay dala-dala mo. Naunawaan ni Liwayway ang lahat. Ang sakit niya ay konektado sa nakaraan ni Rocco. Ang trahedya niya ang naging susi sa hustisyang matagal nang hinahanap nito. Hindi na sila dalawang estranghero. Sila ay dalawang kaluluwang sinugatan ng iisang pamilya. Kung ganoon, sabi ni Liwayway, ang boses ay matatag na. Magtulungan tayo. Sabihin mo sa akin ang plano. Tinitigan siya ni Rocco. Nakikita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Handa ka na ba talaga? Dahil sa oras na simulan natin to, wala nang atrasan. At magiging mas mapanganib pa ito kaysa sa pagkahulog mo mula sa bangin. Mas mapanganib pa sa manatiling biktima habang buhay? Sagot ni Liwayway. Handa na ako. Isang solemne na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ito na ang simula. Ang pagsasanib ng dalawang puwersa. Mabuti, sabi ni Rocco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon na ngayon ay may kasama ng pag-asa. Mayroon akong unang hakbang, pero kailangan nitong maging perpekto. Upang mapabagsak si Dante, kailangan mong mamatay sa mata ng buong mundo. Humarap siya kay Liwayway. Ang muka ay seryoso. At mula sa mga abo, isang bagong tao ang isisilang. 4 na buwan. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang idaos ang maringal na libing para sa alaala ni Liwayway Alcantara Madrigal. 4 na buwan ng pagkukunwari, ng pagtanggap ng pakikiramay mula sa mga taong lihim na naiinggit sa yaman na kanyang namana. At 4 na buwan ng absolutong tagumpay. Para kay Dante Madrigal, ang mundo ay nasa kanyang mga palad. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng grand ballroom ng isang 5-star hotel. Hawak ang isang kopita ng pinakamamahaling champagne. Ito ang gabi ng pagdiriwang ng Madrigal Corp. Ang lahat ng makapangyarihan sa mundo ng negosyo at politika ay naroroon, nakangiti at bumabati sa kanya. Siya ang hari, at ito ang kanyang kaharian. Isang tagi para sa hinaharap. Sigaw niya sa entablado kanina. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Isang hinaharap na naging posible dahil sa inspirasyon at pamana ng aking yungmaong asawa. Para sa iyo ito, mahal ko, sabi niya. Itinaas ang kanyang kopita habang nakatingin sa langit. Isang perpektong pag-arte na nagpaiyak pa sa ilang mga bisita. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang nagkakasiyahang mga tao, isang ngiti ng pagmamalaki ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagawa niya ang perpektong krimen. Walang nakakaalam,
walang nakakahalata. Ang pera, ang kapangyarihan, ang respeto, lahat ay kanya. Kinabukasan, sa kanyang malawak na opisina sa tuktok ng Madrigal Tower, ipinatawag niya ang kanyang mga department head. Ang kontrata sa mga Hapon. Anong status? Tanong niya kay Marco. Ang kanyang kanang kamay. Nag-atubili si Marco. Sir, may konting problema po. Bigla po silang nag-back out kaninang umaga lang. Walang malinaw na dahilan. Nawala ang ngiti ni Dante. Anong ibig mong sabihin na walang dahilan? Imposibleng yan. Sigurado na ang deal na yon. Hindi rin po namin maintindihan, sir. Sinabi lang nila na mayroon daw silang internal issues na kailangang ayusin. Paliwanag ni Marco. Bakas ang pag-aalala. Iwinasiwas ni Dante ang kanyang kamay. Mga palusot, siguraduhin ninyong maaayos yan. Ayoko ng kapalpakan. Isang maliit na aberya lang, sabi niya sa sarili. Hindi ito makakaapekto sa kabuuan. Ngunit iyon pala ang simula. Makalipas ang 1 linggo, isang mas malaking dagok ang dumating. Ang Project Phoenix, ang kanilang pinakabagong top secret real estate development plan, ay biglang inilunsad ng kanilang pinakamalaking karibal na kumpanya. Bawat detalye, mula sa arkitektura hanggang sa marketing strategy, ay halos eksaktong kopya ng sa kanila. Isang tao sa loob ang nagtraidor sa kanya. Sino? Sigaw ni Dante sa loob ng kanyang opisina matapos ihagis ang isang mamahaling paperweight sa pader na salamin na nagdulot ng malaking lamat dito. Sino ang daga sa kumpanyang ito? Pinagpawisan ng malapot si Marco at ang iba pang mga executive. Walang nangahas na magsalita. Mula sa araw na yon, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga maliliit na kamalasan ay naging isang sunod-sunod na sakuna. Isang promising na investment sa stock market ang biglang bumagsak. Isang kargamento ng mga materyales na nagkakahalaga ng milyon-milyon ang nawala sa pantalan. Ang mga pinagkakatiwalaan niyang mga kasosyo ay isa-isang nagsimulang lumayo, na may mga dahilan na tila gawa-gawa lamang. Pakiramdam ni Dante ay may isang multo sa loob ng kanyang imperyo. Isang hindi nakikitang kaaway na alam ang bawat galaw niya, bawat plano, bawat sikreto. Isang multong dahan-dahang sinasakal ang kanyang kumpanya mula sa loob. Nagsimula siyang magduda sa lahat. Marco, pumasok ka, utos niya isang gabi. Isara mo ang pinto. Sinunod ni Marco. Ang muka ay seryoso. Gaano na tayo katagal magkakilala? Tanong ni Dante. Ang mga matay matalim na nakatitig dito. Simula pa po noong college tayo, sir. Mahigit 15 taon na. Kailanman ba kita binigo? Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Marco. Magandang posisyon, malaking sahod, tiwala. At habang buhay ko po yang tatanawing utang na loob, sir. Kung ganoon, sabi ni Dante, dahan-dahang lumapit. Bakit pakiramdam ko ay may itinatago ka sa akin? Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ng kanyang kaibigan. Sir, wala po. Makapatay man ako. Wala po akong ginagawang masama. Ngunit ang buto ng paranoia ay naitanim na. Sa mga sumunod na araw, pinagmamasdan na niya ang bawat kilos ng kanyang mga empleyado. Ang bawat bulungan sa hallway ay tila tungkol sa kanya. Ang bawat pagring ng telepono ay tila isang banta. Hindi na siya makatulog ng maayos. Sa bawat pagpikit niya, pakiramdam niya'y may aninong nakamasid sa dilim. Gabi-gabi, nag-iisa siya sa kanyang opisina. Sinusubukang hanapin ang pinagmumulan ng problema, ngunit para siyang humahabol sa hangin. Ang kanyang perpektong mundo ay unti-unting nagkakalamat at hindi niya alam kung paano ito pipigilan. Isang gabi, habang nakatitig siya sa monitor ng kanyang computer na puno ng mga numerong pula, simbolo ng kanyang mga pagkalugi, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. You have one new email.
Mula ito sa isang address na puro numero at letra lang, walang pangalan. Kinabahan siya, ngunit binuksan pa rin niya ito. Ang email ay walang laman, maliban sa isang linya ng mga salita na nakasulat sa itim. Isang pangungusap na tila isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Hindi ka makakatakas sa mga kasalanan mo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang mga matay ng lalaki sa takot habang nakatitig sa screen. Ang multo. Hindi na ito isang pakiramdam lamang. Hindi na ito isang hinala. Nagparamdam na ito at alam nito ang kanyang ginawa. Habang si Dante ay nalulunod sa sarili niyang paranoia, si Liwayway naman ay nalulunod sa katahimikan. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin ng kanyang silid sa bahay sinag, pinagmamasdan ang walang katapusang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang tiyan niya, na ngayon ay halos 9 na buwan na, ay malaki na at mabigat. Araw-araw, nararamdaman niya ang paggalaw ng kanyang anak. Isang munting paalala ng buhay sa gitna ng kamatayan. Isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng paghihiganti. 4 na buwan na siyang nasa paraisong ito na nagsisilbi na ring kanyang kulungan. Gabi-gabi, nakakatanggap siya ng update mula kay Rocco. Naririnig niya ang mga kwento tungkol sa mga multo na gumugulo sa Madrigal Corp. Ang bawat nababawas na milyon sa yaman ni Dante ay isang maliit na tagumpay para sa kanya. Ngunit hindi sapat. Pakiramdam niya'y isa lamang siyang manonood. Si Rocco ang nasa labas, ang sundalo sa gitna ng giyera. At siya, narito lang, naghihintay. Ang pagkabagot ay unti-unting nagiging lason sa kanyang sistema. At ang pakiramdam ng pagiging inutil ay nagsisimulang kumain sa kanyang determinasyon. Kailangan kong may gawin. Bulong niya sa sarili, hinahaplos ang kanyang sinapupunan. Umupo siya sa kama at kinuha ang bagay na parehong nagbibigay sa kanya ng lakas at sakit. Ang kanyang basag na telepono. Dito nakatago ang sandata na sisira kay Dante. Dito rin nakatago ang alaala ng pinakamasakit na gabi ng kanyang buhay. Ilang beses na ba niyang pinakinggan ang recording? 100? 200? Kabisado na niya ang bawat salita, ang bawat pagbabago sa tono, ang bawat paghinga. Ngunit sa araw na ito, iba ang kanyang pakay. Hindi na siya naghahanap ng sakit. Naghahanap siya ng kahit anong detalye, kahit pinakamaliit na ingay na maaaring nakaligtaan nila ni Rocco. Pinindot niya ang play, ang masaya niyang boses. Ang malambing na boses ni Dante, ang tunog ng ulan, ang unti-unting panlalamig ng usapan. Kumabog ang kanyang dibdib gaya ng dati. Kinagat niya ang kanyang labi habang papalapit na sa parte ng kataksilan. Salamat sa lahat, Liwayway, pero dito na nagtatapos ang papel mo sa buhay ko. Napapikit siya ng mariin. Huwag, Dante, pakiusap. At pagkatapos, ang kanyang sigaw. Ang tunog ng pagbagsak, ang ugong ng hangin, at katahimikan. Dito niya laging pinapatay ang recording. Dito laging nagtatapos ang bangungot. Ngunit ngayon, hindi niya ito pinatay. Pinabayaan niya lang itong tumuloy. Ang mga matay nakapikit pa rin. Hinahayaan ang sariling damhin ang bawat segundo ng katahimikan pagkatapos ng kanyang sigaw. Ilang segundo ng purong ingay ng bagyo. At nang akma na niyang papatayin, may narinig siyang isang tunog, isang mahinang click, parang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan. Agad siyang napamulat. Itinaas niya ang volume ng telepono hanggang sa sagad. At pagkatapos, sa gitna ng humihinang ugong ng hangin, may narinig siyang boses. Ang boses ni Dante. Ngunit hindi na ito galit, ito'y kalmado, businesslike, malamig. Tapos na, sabi nito, tila may kausap sa telepono. Walang nakakita. Linisin ninyo ang lahat ng bakas. May sumagot sa kabilang linya, ngunit hindi ito malinaw.
Ngunit ang sumunod na sinabi ni Dante ay kasing linaw ng kristal, isang pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Liwayway. Ayusin mo yan. Walang dapat makalabas. Tulad ng ginawa natin sa kaso ng mga luntian noon. Mga luntian. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit niyang nire-rewind at pinapakinggan ang bahaging iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Malinaw na malinaw ang pagkakabigkas ni Dante sa apelyido. Ang apelyido ni Rocco. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat sa kanyang isipan. Ang kwento ni Rocco tungkol sa kanyang ama na nalugi sa negosyo. Ang biglaang pagkamatay nito pagkatapos ng pagbagsak ng kanilang kumpanya. Ang mga salita ni Dante sa recording, linisin ninyo ang lahat ng bakas, tulad ng ginawa natin sa kaso ng mga luntian noon. Ang paglilinis ng bakas, hindi ito simpleng pagtatakip ng isang financial scheme. Ang tono ni Dante, ang lamig. Ang kaswal na pagbanggit nito sa isang krimen. Ang ama ni Rocco, hindi ito namatay sa sama ng loob. Pinatay ito. Ang katotohanan yon ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang bomba. Winawasak ang lahat ng natitirang hibla ng kanyang pag-aakala. Ang kasamaan ng mga madrigal ay mas malalim, mas madilim, at mas matagal na palang nakaugat kaysa sa inakala niya. Si Dante ay hindi lang isang sakim na asawa. Isa siyang produkto ng isang pamilya ng mga mamamatay tao. Nabitawan niya ang telepono. Ang personal niyang trahedya ay biglang lumawak at naging bahagi ng isang mas malaking kasaysayan ng karahasan at panlilinlang. Ang galit na nararamdaman niya para sa sarili ay nadagdagan ng isang bagong, nag-aalab na damdamin. Galit para kay Rocco. Naintindihan na niya ngayon ang lalim ng sakit na matagal nang dinadala ng lalaking nagligtas sa kanya. Hindi na ito tungkol lang sa kanya. Ito ay tungkol din kay Rocco. Tungkol sa hustisyang ipinagkait sa pamilya nito sa loob ng maraming taon. Gamit ang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, pinilit niyang tumayo. Mabigat ang kanyang katawan, ngunit mas mabigat ang katotohanan ng kanyang pasan-pasan. Kailangan itong malaman ni Rocco ngayon din. Hawak ang telepono na tila ito ang pinakasagradong bagay sa mundo. Lumabas siya ng silid. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang bagong misyon. Hinanap niya si Rocco sa bawat sulok ng bahay-sinag. Nakita niya ito sa may balkonahe, nakatayo at nakatanaw sa dagat. Ang parehong lugar kung saan nito ikinuwento ang trahedya ng kanyang pamilya. Rocco, tawag niya. Habol ng kanyang hininga. Lumingon ito. Nagulat sa kanyang biglaang pagsulpot at sa ekspresyon ng kanyang mukha. Lumapit si Liwayway. Ang mga matay nangingilid sa luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng nag-aapoy na galit at determinasyon. Itinaas niya ang telepono. Rocco, sabi niya, ang boses ay basag ngunit puno ng diin. Ang recording, may karugtong. Kumunot ang noo ni Rocco, hindi maintindihan. Narinig ko siya. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang mga salita ay tila mga punyal na lumalabas sa kanyang bibig. Narinig ko si Dante. Pagkatapos niya akong itulak, may tinawagan siya. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili at si Rocco para sa mga salitang babago sa lahat. Hindi lang ako, Rocco. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi lang ako ang biktima niya. Pinatay din niya ang pamilya mo. Ang mga salitang, hindi ka makakatakas sa mga kasalanan mo, ay tila isang tatak na inilagay sa kanyang utak. Sa loob ng halos isang linggo, paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang walang tigil na bulong na gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi, na nagpapatindig ng kanyang mga balahibo sa gitna ng isang mahalagang pagpupulong. Ang paranoia ay isa ng lagnat na unti-unting sumusunog sa kanyang katinuan.
Hindi na ito simpleng problema sa negosyo. Ito ay personal. Ang sino mang nasa likod nito ay hindi lang nagnanais na pabagsakin ang kanyang kumpanya. Nais nitong wasakin ang kanyang pagkatao. At alam nito ang kanyang pinakamadilim na sikreto. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang paghahanap sa dilim. Kung may multo, kailangan niya ng isang mangangaso ng multo. Sa isang madilim at pribadong bar sa Makati, isang lugar kung saan ang mga usapan ay mas mahal pa kaysa sa mga inumin, nakipagkita si Dante sa isang lalaking ang reputasyon ay kasing itim ng kanyang suot na leather jacket. Ang pangalan niya ay Salazar, isang pribadong investigador na kilala sa pagkuha ng impormasyon sa kahit anong paraan, legal man o hindi. Isang multo, sabi ni Dante, pagkatapos ilahad ang kanyang sitwasyon, hindi binabanggit ang detalye tungkol kay Liwayway. May isang taong dahan-dahang sinisira ang lahat ng itinayo ko. Kailangan kong malaman kung sino. Tinitigan siya ni Salazar. Ang mga mata nito'y maliit at matalas. Na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi ito nagsalita. Kumuha lamang ito ng isang pirasong yelo mula sa kanyang baso at marahan itong nginuya. Ang tunog ng pagdurog ng yelo sa pagitan ng kanyang mga ngipin ang tanging maririnig. Magkano ang kaya mong ibayad para sa kaluluwa ng multong ito? Tanong ni Salazar. Ang boses ay magaspang na tila papel de liha. Kahit magkano, sagot ni Dante nang walang pag-aalinlangan. Hanapin mo siya. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. At kapag nahanap mo na, huwag mo munang gagalawin. Ibigay mo sa akin ang pangalan. Ako na ang bahalang magbigay ng parusa. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa labi ni Salazar. Lahat ng multo ay may iniiwang bakas. Hahanapin ko. At gaya ng ipinangako, hinanap nga niya. Si Salazar ay hindi isang ordinaryong investigador. Isa siyang digital na anino. Sa loob ng ilang linggo, sinuyod niya ang bawat sulok ng Madrigal Corps Network. Hinabol ang mga digital na sinulid na iniwan ng multo. Sinundan niya ang mga bank transfer na dumaan sa napakaraming dummy corporations, tumawid sa iba't ibang bansa hanggang sa bumalik muli sa Pilipinas. Isang araw, tumawag si Salazar kay Dante. May nahanap na ako, sabi nito sa kabilang linya. Sino? Mabilis na tanong ni Dante, ang puso'y kumakabog. Hindi pa sino. Saan? Pagtatama ni Salazar. Ang lahat ng financial trail, gaano man kaikot-ikot, ay may iisang pinagmumulan. Isang maliit at halos di napapansing baryo sa may baybayin ng Quezon. Ang pangalan, Barrio Aloneros. Naniga si Dante sa kanyang kinauupuan. Barrio Aloneros. Ang lugar na yon ay ilang kilometro lang ang layo mula sa tuktok ng pighati. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Imposible. Isang nagkataon lang. Anong meron doon? Tanong ni Dante. Pilit na pinapakalma ang sarili. Wala. Yun na nga ang nakapagtataka. Isa itong tahimik na lugar. Walang malaking bangko, walang corporate presence, ngunit lahat ng atake sa'yo ay nagmumula sa isang server na nakatago sa lugar na yon. Puntahan mo! Utos ni Dante. Ang boses ay mariin. Puntahan mo ang lugar na yan. Halughugin mo ang bawat sulok. Magtanong ka. Humanap ka ng kahit anong kakaiba, kahit anong hindi umaayon sa lugar. At tawagan mo ako sa bawat makikita mo. Kinabukasan, naroon na si Salazar. Sakay ng isang lumang pickup truck. Para hindi magmukhang dayo, pumasok siya sa Barrio Aloneros. Ang kanyang itsura ay malayo na sa isang investigador. Mukha siyang isang pagod na ahente na naghahanap ng lupang mabibili. Pumarada siya sa tanging kainan sa baryo, isang maliit na karinderya na may iilang mesang kahoy sa labas. Umupo siya at umorder ng kape. Ang may-ari, isang palakaibigang ginang na nagngangalang Aling Nena,
ang nag-abot sa kanya nito. Mukhang bago ka lang dito, iho, tanong ni Aling Nena. Opo, tumatakas lang po sa gulo ng Maynila, nakangiting sagot ni Salazar. Napakapayapa pala dito. May mga dayo po bang madalas na napapadpad dito? Naku, bihira. Ang mga mangingisda at pamilya nila lang ang nandito. Maliban na lang siguro sa mga bisita ni Sir Rocco sa itaas. Sir Rocco? Oo. Yung may-ari ng pribadong resort sa may dulo, ang Bahay Sinag. Mabait na tao, pero mailap. Halos hindi lumalabas. Itinikom ni Salazar ang kanyang bibig. Itinatago ang interes. Isang pribadong resort. Isang taong mailap. Nagpatuloy siya sa pakikipagkwentuhan, paikot-ikot, hanggang sa maitanong niya ang bagay na sadya niyang ipinunta roon. Alam niyo, Aling Nena, kaya rin ako napadpad dito ay dahil may hinahanap akong kamag-anak. Matagal na kaming hindi nagkikita. Huli kong balita ay nagtungo raw sa probinsya. Buntis. Nag-isip si Aling Nena. Buntis? Naku, wala namang buntis dito sa baryo na hindi ko kilala. Teka, biglang nanlaki ang mata nito na tila may naalala. Meron nga pala. Isang babae. Mga 4 na buwan na ang nakalipas ng unang makita. Maganda, maputi, halatang hindi taga rito. Nakita ko minsan na ipinasyal ng mga tauhan ni Sir Rocco. Naramdaman ni Salazar ang pamilyar na kaba ng isang mangangasong malapit nang mahuli ang kanyang biktima. Talaga ho? Paano niyo po nasabi? Baka siya na nga ang hinahanap ko. Abay oo, misteryosa nga ang dating. Dinala raw doon pagkatapos ng malakas na bagyo noon. Kawawa nga raw, parang may pinagdaanang mabigat. Pero alagang-alaga ka naman daw ni Sir Rocco. Ang bagyo. Isang babaeng buntis na biglang dumating pagkatapos ng bagyo. Malapit sa lugar kung saan namatay si Liwayway. Lahat ng piraso ay biglang nagkasya sa kanyang isipan. Ngumisi si Salazar, isang malamig at walang kagalak-galak na ngisi. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Dante. Natagpuan na niya hindi lang ang bakas. Natagpuan na niya ang multo. Ang katahimikan sa Bahay Sinag ay biglang nabasag. Katatapos lang nilang pag-usapan ang bagong impormasyon mula sa recording. Ang bigat ng katotohanan na ang pagkamatay ng ama ni Rocco ay hindi isang aksidente, kundi isang pagpatay, ay tila isang maitim na ulap na bumalot sa kanilang dalawa. Ang kanilang alyansa ay hindi na lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay naging isang krusada para sa hustisya. Habang iniabutan ni Rocco si Liwayway ng isang basong tubig, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang espesyal na telepono na bihirang tumunog, nakalaan lamang para sa mga pinaka-urgent na mensahe. Agad niya itong sinagot. Anong nangyari? Hindi nagsalita si Rocco, ngunit kitang-kita ni Liwayway ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang kalmadong disposisyon ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pagkabahala. Nanigas ang kanyang panga at ang kanyang mga mata ay nanlisik. Saan? Sigurado ka ba? Mariing tanong ni Rocco sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo ng pakikinig, ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Liwayway at ang tingin na iyon ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Anong problema? Tanong ni Liwayway. Ang kamay ay agad na napahawak sa kanyang sinapupunan. Nahanap na nila tayo, sabi ni Rocco. Ang boses ay mabilis at walang paligoy-ligoy. May isang investigador na nagtanong-tanong sa baryo. Alam na niya ang tungkol sa'yo. Hindi na tayo ligtas dito. Ang mga salita ay tumama kay Liwayway na parang malakas na sampal. Ang kanilang santuwaryo, ang kanilang kuta, natunto na sila. Mag-empake ka. Utos ni Rocco. Kumikilos na. Kunin mo lang ang pinaka-importante. Wala nang tanong. Kailangan na nating umalis. Ngayon din.
Ang takot na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib ay muling nagising. Ngunit hindi na ito ang takot ng isang biktima. Ito ay ang takot ng isang ina na gustong protektahan ang kanyang anak. Tumango siya at mabilis na kumilos. Habang inilalagay niya ang ilang damit sa isang maliit na bag, kasama ang basag na telepono, ramdam niya ang malakas na paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan, na tila nakikiramdam sa panganib na kanilang kinakaharap. Sa loob ng 10 minuto, nakasakay na sila sa isang itim na SUV, palayo sa bahay-sinag, palayo sa tanging lugar na naging tahanan niya sa loob ng halos 9 na buwan. Habang binabagtas nila ang madilim at baku-bakong daan, palayo sa baryo, hindi mapigilan ni Liwayway na lumingon pabalik. Ang paraiso ay isa na ngayong bitag na kanilang tinakasan. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang mahigpit na nakakapit sa upuan. May isa pa akong ligtas na lugar. Sagot ni Rocco, ang mga matay nakatuon sa daan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Isang lumang bahay sa paanan ng bundok. Walang nakakaalam noon, maliban sa akin, at sa isang pinagkakatiwalaan kong pamilya. Habang papalayo sila, ang tensyon at biglaang paggalaw ay nagsimulang magdulot ng epekto sa katawan ni Liwayway. Una, isang bahagyang pananakit sa kanyang likuran. Binaliwala niya ito, iniisip na dahil lang ito sa hindi komportableng posisyon. Ngunit ang sakit ay hindi nawala. Sa halip, ito'y naging isang paulit-ulit na paghilab. At pagkatapos, isang matalim na kirot ang kanyang naramdaman sa puson. Tila may pumipilipit sa kanyang sinapupunan. Napasigaw siya ng mahina. Liwayway? Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Rocco. Napatingin sa kanya. Ang sakit. Hirap niyang sabi. Habang isa na namang paghilab ang dumating, mas malakas kaysa sa nauna. Rocco, hindi pa dapat. Masyado pang maaga. Napamura si Rocco ng malakas. Tiningnan niya ang daan sa unahan. Madilim, walang kabahayan, malayo pa sa kanilang destinasyon. Ang kanilang pagtakas ay naging isang karera laban sa oras. Dito na nila naramdaman ang tunay na kawalan ng pag-asa. Nasa gitna sila ng kawalan, hinahabol ng isang kaaway na hindi nila kilala, habang ang isang bagong buhay ay pilit nang lumalabas sa pinakapanganib na panahon. Ito ang sandali kung saan tila nawala na ang lahat. Ang kanilang mga plano, ang kanilang kaligtasan, lahat ay nakasalalay na lang sa pagkakataon. Ibinili ko ni Rocco ang sasakyan sa isang maliit at halos hindi na makitang daan papasok sa isang kakahuyan. Itinigil niya ito sa harap ng isang maliit na kubo. Tawagan mo si Mang Berto, sabi niya sa kanyang sarili. Kinuha ang telepono at mabilis na nag-dial. Dalhin mo si Nanay Elena. Ngayon na. Manganganak na siya. Binuhat ni Rocco si Liwayway papasok sa kubo. Sa gitna ng sakit at paghihirap, ang tanging nakikita ni Liwayway ay ang determinadong mukha ni Rocco na kahit bakas ang pag-aalala ay pilit na nagpapakatatag para sa kanya. Sa tulong ng isang matandang hilot na dumating kasama ang asawa nito, sa liwanag lamang ng isang gasera, sa gitna ng takot at kawalan ng kasiguraduhan, ipinanganak ni Liwayway ang kanyang anak. Isang malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakalimutan ni Liwayway ang panganib. Nakalimutan niya ang paghihiganti. Habang iniaabot sa kanya ang munting nilalang na nakabalot sa malinis na kumot, ang tanging naramdaman niya ay isang pag-ibig na napakalaki at napakadalisay. Isang pag-ibig na kayang harapin ang kahit anong kadiliman. Niyakap niya ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, umiyak siya. Hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa purong kaligayahan at takot para sa kinabukasan ng kanyang munting anghel. Malayo sa kubong yon. Sa isang madilim na bahagi ng kalsada, nakatayo si Salazar sa tabi ng kanyang pickup truck
nakatingin sa direksyon kung saan lumiko ang SUV. Kausap niya sa telepono ang kanyang kliyente. Nahanap ko na sila. Kalmadong ulat niya kay Dante. Tumakas sila mula sa resort. Pero alam ko kung saan sila nagtungo. Mukhang may nangyari sa daan. May sandaling katahimikan. At mukhang isang nanggisi ang gumuhit sa labi ni Salazar. Nagkaroon na kayo ng isang anak na lalaki. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa siwang ng bintana ng maliit na kubo. Nagdadala ng liwanag sa natutulog na mukha ng sanggol sa kanyang mga bisig. Gising si Liwayway buong gabi. Pinagmamasdan ang bawat paghinga, ang bawat maliit na galaw ng kanyang anak. Ang kanyang anak. Hinaplos niya ang malambot na pisngi nito. Sa mumunting mukhang iyon, nakita niya ang lahat ng dahilan para mabuhay, para lumaban, para magtagumpay. Nawala ang takot na naramdaman niya kagabi. Nawala ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa pagpikit at pagdilat niya, isang bagong liwayway ang isinilang kasabay ng kanyang anak. Isang liwayway na hindi na biktima, kundi isang ina. Isang leon ang poprotektahan ang kanyang supling sa kahit anong paraan. Pumasok si Rocco sa silid. May dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang pag-aalala ay bakas pa rin sa kanyang mukha, ngunit mayroon na ring bahid ng ginhawa. Kamusta ang pakiramdam mo? Mahinang tanong nito. Inilapag ang sabaw sa tabi ng kama. Buhay. Simpleng sagot ni Liwayway, ang mga matay hindi inaalis sa kanyang anak. At handang lumaban. Naupo si Rocco sa isang silyang kahoy. Nagpadala na ako ng mensahe sa mga tauhan ko. Sa loob ng 2 araw, ihahanda nila ang isang pribadong eroplano. Aalis tayo ng bansa. Dadalhin ko kayo sa isang lugar kung saan hinding-hindi na niya kayo mahahanap. Umiling si Liwayway, isang mabagal ngunit matatag na pagiling. Hindi. Nagulat si Rocco. Anong ibig mong sabihin? Itinuon ni Liwayway ang kanyang tingin kay Rocco at nakita nito ang isang apoy na hindi pa niya nakikita dati. Isang apoy na hindi na lang nagmumula sa galit, kundi sa isang di matitinag na determinasyon. Hindi na tayo tatakbo, Rocco, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kung tatakbo tayo habang buhay, magiging bilanggo pa rin tayo ng takot. Anong klaseng buhay ang ibibigay ko sa anak ko kung palagi kaming nagtatago? Kung palagi naming tinitingnan ang aming likuran, nag-aalala kung kailan kami mahahanap ni Dante? Pero Liwayway, mapanganib, giit ni Rocco. Alam na niya ngayon na buhay ka at may anak ka pa. Gagawin niya ang lahat para makuha kayo o para patahimikin kayo habang buhay. Eksakto, sabi ni Liwayway. Kaya hindi na natin siya bibigyan ng pagkakataong yon. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pag-atake mula sa mga anino. Ang tanging paraan para matapos ito ay ang harapin siya. Ang sirain siya ng lubusan sa paraang hindi na siya kailanman makakabangon pa. Napatitig si Rocco na bigla sa bigla ang pagbabago. Ang babaeng iniligtas niya mula sa dagat, ang babaeng dinala ng takot at paghihirap kagabi, ay isa na ngayong general na naglalatag ng plano ng digmaan. Paano? Tanong ni Rocco. Ang paghanga ay nagsisimulang pumalit sa kanyang pag-aalala. Ang mga plano mo ay nakatuon sa kanyang pera. Paliwanag ni Liwayway. Epektibo, pero hindi sapat. Si Dante ay isang ahas. Kahit maubos ang pera niya, makakahanap siya ng paraan para makabangon. Ang kailangan nating sirain ay hindi ang kanyang yaman, kundi ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapangyarihan. Ang Madrigal Charity Ball, bulong ni Liwayway. Gaganapin yon sa loob ng 1 buwan. Ito ang pinakamalaking event ng taon para sa kanila. Ang lahat ng importante sa lipunan ay naroroon. Ito ang gabi kung saan siya ang hari. At sa gabing iyon, doon natin siya wawasakin. Lalabas ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Rocco.
Ipapakita mo ang sarili mo? Hindi lang ako basta lalabas, sabi ni Liwayway. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Gagawa ako ng entrada. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, sa maliit na kubong iyon na nagsilbing kanilang bagong war room, binuo nila ang pinakapangahas na plano. Ginamit nila ang lahat ng impormasyong nakalap ni Rocco sa loob ng 10 taon. Nag-hire sila sa pamamagitan ng mga cutout ng isang team ng mga pinakamagagaling na tech experts at event infiltrators. Sa panahong ito, nagbago rin si Liwayway. Sa tulong ng isang retiradong voice coach na dinala ni Rocco, inaral niyang baguhin ang kanyang pananalita. Mas may diin, mas may awtoridad. Nag-aral siya ng finance at corporate law mula sa mga librong ipinadala ni Rocco. Ang kanyang buhok, na dati mahaba at alon-alon, ay ipinag-upit niya ng maikli at matapang. Araw-araw, hinahati niya ang kanyang oras. Sa isang banda, isa siyang mapagmahal na ina, nag-aalaga sa kanyang munting anghel na pinangalanan niyang Araw bilang simbolo ng bagong simula. Sa kabilang banda, isa siyang estratehista, isang reynang naghahanda para bawin ang kanyang kaharian. Isang gabi, 1 linggo bago ang charity ball, tumayo si Liwayway sa harap ng isang salamin na dala ni Rocco. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang kilos, ang kanyang tindig, ang kanyang titig, lahat ay nagbago. Ang babaeng mahiyain at puno ng pagdududa ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay isang babaeng may lakas, may talino, at may isang di matitinag na layunin. Hindi na niya halos makilala ang sarili. Ito ang babaeng hinulma ng sakit, pinanday ng kataksilan, at pinalakas ng pagmamahal ng isang ina. Napansin niya ang refleksyon ni Rocco na nakatayo sa likuran niya, tahimik na nagmamasid. "Handa ka na ba?" tanong nito. Humarap si Liwayway sa kanya, ang mga matay nagliliyab. Ngumiti siya. Isang ngangiting hindi na matamis at inosente, kundi matalas at puno ng panganib. "Dante," bulong niya na para bang kausap ang hangin. "Oras na para bayaran mo ang lahat ng utang mo." Ang gabi ng Madrigal Charity Ball ay ang koronasyon ni Dante Madrigal. Nakatayo siya sa harap ng full-length mirror sa kanyang presidential suite. Inaayos ang kanyang itim na bow tie. Perpekto. Ang lahat ay kailangang maging perpekto. Suot niya ang isang bespoke tuxedo na nagkakahalaga ng isang ordinaryong sasakyan, at sa kanyang pulsuhan ay isang relong kumikinang na parang mga bituin. Ngumisi siya sa kanyang refleksyon. Ito ang itsura ng isang panalo. Sa loob ng nakaraang linggo, biglang tumigil ang mga atake ng multo. Pagkatapos matanggap ang balita mula kay Salazar tungkol kay Liwayway at sa bata, naging malinaw ang lahat para sa kanya. Ang babaeng iyon, ang lapastangang babaeng iyon, ay nagawa siyang lokohin. Nagawa siyang pagmukhaing tanga. Ngunit ngayon, alam na niya. At ang kaalamang iyon ay kapangyarihan. Ipinagpaliban niya ang pag-atake. Bakit niya susugurin ang lungga ng daga kung maaari niya itong painin palabas? Ang charity ball, ang kanyang pain, alam niyang hindi ito palalampasin ni Liwayway at ng kung sino mang Rocco na tumutulong dito. Ito ang pinakamalaking entablado. At kapag nagpakita sila, huli na sila. Ang buong hotel ay puno ng kanyang mga tauhan, mga security na nagkalat at nagpapanggap na mga bisita, isang malaking bitag. At sila ang papasok dito. "Sir," sabi ni Marco mula sa pinto, "handa na po ang lahat. Naghihintay na ang mga bisita." "Magaling," sabi ni Dante. Kinuha ang kanyang coat. Pinraktis niya sa huling pagkakataon ang kanyang talumpati sa kanyang isipan. Isang talumpating puno ng pasasalamat, ng mga plano para sa hinaharap, at isang madamdaming pag-alala sa kanyang yumaong asawa. Ang kabalintunaan
ay halos magpatawa sa kanya. Habang bumababa siya sa grand staircase ng hotel, sinalubong siya ng palakpakan at ng mga flash ng kamera. Bawat ngiti, bawat pakikipagkamay, bawat pagbati ay pinalakas lamang ang kanyang ego. Siya ang sentro ng universo. Ang taong hinahangaan at kinatatakutan ng lahat. Wala nang makakapagpabagsak sa kanya. Sir, may kaunting aberya sa audiovisual system kanina, bulong ng head of security. May mga taga-caterer na aksidenteng nasagi ang ilang kable. Pero naayos na po namin. Iwinasiwas lang ni Dante ang kanyang kamay. Siguraduhin ninyong walang magiging problema. Ayoko ng anumang istorbo mamaya sa talumpati ko. Hindi niya alam na ang aksidenteng iyon ang nagbigay daan sa mga tauhan ni Rocco para ikabit ang kanilang sariling sistema sa puso ng AV room. Sa loob ng isang itim na van na nakaparada sa isang eskinita, 2 kanto mula sa hotel, nakaupo si Rocco sa harap ng isang pader ng mga monitor. Ang hangin sa loob ay malamig at puno ng tensyon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen na nagpapakita ng iba't ibang anggulo mula sa loob ng ballroom, mga kamerang nakatago sa mga flower arrangement, sa mga chandelier at maging sa mga butones ng uniforme ng mga waiter. Audio check, 1, 2, sabi ng isang boses sa kanyang earpiece. Loud and clear, eagle eye. Sagot ni Rocco, ang boses ay kalmado at kontrolado. Status report, Shepard. All assets in position, Ghost. Sagot ng isa pang boses, ang team leader ng mga infiltrator na nagpapanggap na staff. Stage system is compromised. We have full control of the main screens and speakers, awaiting your command. Pinagmasdan ni Rocco ang isa sa mga monitor. Nakita niya si Dante na nakikipagtawanan sa isang senador. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang lalaking yon, ang lalaking pumatay sa kanyang ama at halos pumatay din kay Liwayway, ay nagpapakasasa sa karangyaan na ninakaw nito. Hindi na magtatagal, sabi ni Rocco sa sarili. Biglang isang pulang ilaw ang umilaw sa isa sa kanyang mga screen. May papalapit na security sa camera 4, sabi ng kanyang tech expert. Malapit sa main audio feed, pwede niya tayong makita. Nanigas si Rocco. Shepard, ilihis mo ang atensyon niya. Mag-create ka ng diversion. Ngayon na. Sa monitor, nakita ni Rocco ang security guard na lumalakad palapit sa isang malaking plorera kung saan nakatago ang isa sa kanilang mga pinakaimportanteng aparato. Isang waiter ang biglang dumaan sa harap nito at aksidenteng nabitawan ang kanyang tray na puno ng mga baso. Ang ingay ay kumuha ng atensyon ng lahat sa paligid, kasama na ang security guard, na agad na tumulong sa pag-aayos ng gulo. Huminga ng maluwag si Rocco. 1 pulgada na lang ang layo. Good work, Shepard, sabi niya. Manatili kayong alerto. Malapit na tayong magsimula. Kinuha niya ang kanyang radyo. Phoenix, tawag niya. Nakahanda ka na ba? Ilang segundong katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na kalmado, matatag at puno ng di matitinag na lakas. Ipinanganak akong handa, sagot ni Liwayway. Sa labas ng hotel, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng red carpet. Malayo sa pangunahing entrance, bumukas ang pinto. Lumabas si Liwayway. Suot niya ang isang eleganteng pulang bestida. Simpleng ngunit kapansin-pansin. Ang kulay ay simbolo ng dugo at paghihiganti. Ang kanyang maikling buhok ay nakaayos sa isang paraang nagbibigay diin sa kanyang matapang na mukha. Walang alhas, maliban sa isang pares ng hikaw na kumikinang. Hindi siya dumaan sa red carpet. Sa halip, pumasok siya sa isang side entrance kung saan isang staff, tauhan ni Rocco, ang naghihintay para ihatid siya sa isang pribadong holding area
na may tanaw sa buong ballroom. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ng dagat ng mga taong nagkakasiyahan sa ibaba. At sa gitna ng lahat, nakita niya siya, si Dante. Nakangiti, nagtatagumpay, isang hari sa kanyang pekeng kaharian, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa puso ni Liwayway. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya natatakot. Sa eksaktong sandaling iyon, inanunsyo ng MC. At ngayon, mga binibini at Ginoo, ang taong nasa likod ng tagumpay na ito, ang ating butihing chairman, Mr. Dante Madrigal. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Umakyat si Dante sa entablado, kumakaway. Ang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Kinuha niya ang mikropono, huminga ng malalim, at ngumiti sa kanyang mga tagahanga. Nagsimula siyang magsalita. Hindi alam na yon, na ang magiging huling pagkakataon na may makikinig sa kanya ng may paggalang. Mula sa kanyang kinatatayuan sa itaas, pinanood ni Liwayway si Dante na umakyat sa entablado. Ang bawat palakpak mula sa mga manonood, ay parang insulto sa kanyang pandinig. Ang bawat ngiti ni Dante ay parang lason sa kanyang mga mata. Nakatayo ito roon, naliligo sa liwanag at papuri. Isang perpektong imahe ng kabutihan at tagumpay. Isang kasinungalingan. Gusto kong ialay ang gabing ito. Nagsimula si Dante. Ang kanyang malambing na boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa isang taong naging inspirasyon ko. Ang aking pinakamamahal na asawa, si Liwayway. Kahit wala na siya, ang kanyang alaala ang nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi na ito pinatapos ni Liwayway. Pumindot siya sa kanyang earpiece. Isang beses. Ang signal. Ngayon na, bulong niya. Sa gitna ng pangungusap ni Dante, biglang namatay ang mikropono. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Sinundan ng isang mahinang static sound. Lahat ng malalaking screen sa ballroom na nagpapakita ng nakangiting mukha ni Dante ay biglang naging itim. Kumunot ang noo ni Dante. Tiningnan ang AV crew sa likod. Anong nangyayari? Inis niyang sabi, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Isang technical difficulty at pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa buong silid. Hindi musika, hindi boses ng MC. Ito ay ang ugong ng malakas na hangin at ang bagsak ng ulan. Nanigas si Dante sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Kilala niya ang tunog na yon. Kasunod nito, isang boses ang narinig ng lahat. Isang boses na masaya at puno ng pagmamahal. Mahal, may sorpresa ako sa'yo. Ang boses ni Liwayway, ang mga bulungan ay huminto. Lahat ay nakikinig. Salamat sa lahat, Liwayway, pero dito na nagtatapos ang papel mo sa buhay ko. Ang boses ni Dante, malamig, walang kaluluwa. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang ilan ay napatingin kay Dante na ngayon ay namumutla na parang isang bangkay. Nagsimula siyang umiling. Ang mga matay nanlalaki sa takot. Huwag, Dante. Pakiusap. At ang huling sigaw. Ang sigaw ni Liwayway na puno ng takot, na sinundan ng katahimikan. Bumagsak ang isang baso mula sa kamay ng isang ginang. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay ang tanging ingay na narinig sa loob ng ilang segundo. Ang mga tao ay nakatingin sa entablado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwalang tingin. Hindi totoo yan, sigaw ni Dante. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Peke yan. Isang paninira. Ngunit hindi pa tapos ang recording. Tapos na, sabi ng boses ni Dante mula sa mga speaker. Walang nakakita. Linisin ninyo ang lahat ng bakas. Tulad ng ginawa natin sa kaso ng mga luntian noon. Ang pangalang luntian
ay nagdulot ng panibagong bugso ng bulungan, lalo na sa mga matatagal na sa mundo ng negosyo. Ang pangalang iyon ay isang alamat ng tatrahedya. Nang matapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Walang gumagalaw, walang humihinga. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa isang taong ngayon ay basag na. Si Dante Madrigal. Nakatayo sa entablado ng kanyang sariling pagguho. At sa sandaling iyon ng absolutong katahimikan, isang spotlight ang biglang bumukas. Hindi nakatutok sa entablado, kundi sa may likurang bahagi ng ballroom. Doon, sa dulo ng pasilyo, sa gitna ng liwanag, nakatayo si Liwayway. Suot ang kanyang pulang bestida. Siya ay isang aparisyon, isang multong bumangon mula sa kanyang libingan. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang dagat ng mga tao ay nahati para bigyan siya ng daan. Ang mga mata ni Dante ay halos lumuwa sa kanyang nakikita. Umurong siya ng isang hakbang na tila nakakita ng isang tunay na multo. Hindi. Imposible. Patay ka na. Nagpatuloy si Liwayway sa paglakad hanggang sa huminto siya ilang talampakan mula sa entablado. Tumingala siya at tinitigan ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Wala nang pag-ibig. Tanging isang malamig at payapang pagtatagumpay. Itinaas niya ang kanyang baba at ngumiti. "Kamusta, mahal ko?" sabi niya. Ang kanyang boses na pinalakas ng isang nakatagong mikropono ay malinaw at matatag. Dinig sa bawat sulok ng tahimik na silid. Iyon ang nagsira sa lahat ng natitirang katinoan ni Dante. Sinungaling! Impostor! Bumulala siya, bumaba ng entablado at tumakbo pasugod kay Liwayway. Ang mga matay nag-aapoy sa galit at kabaliwan. "Papatayin kita ulit!" Ngunit bago pa man siya makalapit, 2 waiter ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Hinawakan nila ang kanyang mga braso nang may bakal na higpit. Ang mga security ni Dante ay akmang tutulong, ngunit napalibutan na sila ng iba pang mga staff ni Rocco na nagbunot ng mga baril. Sa parehong sandali, bumukas ang mga pangunahing pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga pulis na nakauniporme ang mabilis na pumasok. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng ganap na kaguluhan. "Dante Madrigal," sabi ng hepe ng pulisya, "inaaresto ka namin sa salang pagtangkang pagpatay kay Liwayway Alcantara at sa hinalang pagpatay kay Ricardo Luntian." Nagpumigla si Dante na parang isang mabangis na hayop na nahuli sa bitag. Habang kinakabitan siya ng posas, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Liwayway, puno ng sukdulang puot. "Hindi ka mananalo!" Sigaw niya. Ang laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. "Hindi ka mananalo laban sa akin. Babalikan kita." Hindi gumalaw si Liwayway. Tinitigan niya lamang siya habang kinakaladkad ito ng mga pulis palayo. At sa huling pagkakataon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya. "Nanalo na ako." 2 taon. 2 taon ang lumipas mula sa gabing iyon, isang gabi na yumanig sa pundasyon ng mataas na lipunan at nagpabagsak sa isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Sa isang news channel, ipinapalabas ang isang special report. Matapos ang tinaguriang trial of the decade, hinatulan si Dante Madrigal ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa multiple charges of attempted murder at large-scale fraud. Ang Madrigal Corporation, na ngayon ay bangkarote na, ay tuluyan ng nabuwag. Ang mga asset nito ay isinailalim sa liquidation para bayaran ang hindi mabilang na mga biktimang kanilang naloko sa loob ng maraming dekada. Pinatay ni Liwayway ang telebisyon. Hindi na niya kailangang marinig ang katapusan. Alam na niya ito. Isinara na niya ang kabanatang iyon ng kanyang buhay
Nasa loob siya ng isang maliwanag at modernong opisina. Sa pader sa likuran niya ay nakasulat ang mga salitang Liwayway Foundation, isang bagong simula para sa mga kababaihan. Ang yaman na kanyang namana, na minsan nang naging dahilan ng kanyang kapahamakan, ay ginamit niya ngayon para magbigay ng pag-asa sa iba. Ang foundation ay tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso, nagbibigay ng legal na tulong, kanlungan, at mga programang pangkabuhayan. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng takot. Siya na ngayon ang liwanag para sa mga nasa dilim. Ma'am Liway, sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom, narito na po si Sir Rocco. Papasukin mo siya. Nakangiting sagot ni Liwayway. Pumasok si Rocco. Hindi na suot ang damit ng isang ermitanyo, kundi isang simpleng polo shirt at slacks. Ang bigat at galit na dati, laging nakaguhit sa kanyang mukha, ay napalitan na ng isang payapang ngiti. Nahanap na niya ang hustisyang matagal niyang inasam, hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa kanyang sarili. Hindi na niya kailangan pang magtago. Handa ka na? Tanong ni Rocco. Lagi? Sagot ni Liwayway. Kinuha ang kanyang bag. Magkasama silang umalis sa opisina, hindi bilang mga kasosyo sa paghihiganti, kundi bilang dalawang matalik na kaibigan na pinagtibay ng panahon at ng mga pinagdaanang pagsubok. Nagmaneho sila palayo sa magulong syudad, pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa Bahay Sinag. Ang resort na dati isang taguan ay isa na ngayong tunay na paraiso. Isang lugar ng kapayapaan at paghilom. Pagdating nila sa dalampasigan, isang masayang sigaw ang sumalubong sa kanila. Mama, Tito Rocco! Isang munting batang lalaki na may kulot na buhok at mga matang kasing liwanag ng araw ang tumakbo papalapit sa kanila. Ang kanyang maliliit na paa ay nagiiwan ng bakas sa basang buhanginan. Araw anak, sabi ni Liwayway, lumuhod para salubungin ang yakap ng kanyang anak. Hinalikan niya ito sa pisngi, nilanghap ang matamis nitong amoy. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang lakas. Binuhat ni Rocco ang bata at isinakay sa kanyang mga balikat. Ang malakas na tawa ni Araw ay humalo sa tunog ng mga alon. Pinanood sila ni Liwayway at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting totoo, payapa, at puno ng pasasalamat. Iniisip mo pa rin ba siya? Tanong ni Rocco. Habang magkatabi silang naglalakad sa dalampasigan, si Araw ay masayang nakaupo pa rin sa kanyang mga balikat. Alam ni Liwayway kung sino ang tinutukoy nito. Umiling siya. Hindi na. Minsan, naaalala ko ang sakit. Pero hindi na siya ang naaalala ko. Ang naaalala ko ay ang aral na ang pinakamadilim na gabi ay kayang magluwal ng pinakamaliwanag na umaga. Huminto sila at sabay na pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa mga kulay kahel, rosas at lila. Isang perpektong tanawin. Hindi ko hinanap ang paghihiganti, Liwayway. Mahinang sabi ni Rocco, ang tingin ay nasa malayo. Ang hinanap ko ay kapayapaan at natagpuan ko ito. Dito, sa inyo. Tumingin si Liwayway sa kanya at pagkatapos ay sa kanyang anak. Ang dalawang lalaking nagligtas sa kanya sa iba't ibang paraan. Ang isa'y nagligtas sa kanyang buhay at ang isa'y nagbigay ng bagong kahulugan dito. Hindi niya alam kung ano ang susunod na kabanata ng kanilang buhay. Hindi niya alam kung ang kanilang pagkakaibigan ay mananatili na lang doon o may hihigit pa. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay narito sila, magkakasama, malaya. At sa kanilang harapan, hindi na isang madilim na bangin, kundi isang panibagong bukang liwayway, isang pagsikat ng araw na puno ng walang hanggang pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway, Rocco at ng kanilang munting si Araw. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming
Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Isang karangalan ang ibahagi sa inyo ang bawat kabanata, ang bawat emosyon, at ang bawat pagsubok na pinagdaanan ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang bawat salita, kasama ninyo akong naramdaman ang pait ng kataksilan, ang takot sa gitna ng panganib, at higit sa lahat, ang init ng pag-asang unti-unting sumisibol. Ang pagbuo sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na ang panulat ay maaaring maging sandata laban sa kadiliman at isang tanglaw tungo sa paghilom. Sana po ang kwento ni Liwayway ay hindi lamang manatili bilang isang salaysay na inyong napakinggan, kundi maging isang munting tinig sa inyong mga puso. Isang paalala na anuman ang bigat ng ating pinagdaraanan, anuman ang lalim ng sugat na ating natamo, palaging mayroong lakas sa loob natin para bumangon. Sapagkat ang pinakamahalagang aral dito ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpapatawad sa nakaraan at ang matapang na pagpili sa isang bagong simula. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinulot ninyo mula sa katatagan ni Liwayway? Ang inyong mga komento at mensahe ay inspirasyon po para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong sumasalamin sa ating buhay at pag-ibig. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento.